Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. JDB uli ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan naman po natin ngayon, ito pong survey. Okay? Pero tanong ko rito ay, dapat bang mag-focus ang isang leader sa mga performance survey? Yun, 'di ba? Kasi nakakapansin-pansin lang magmula pa nung nakaraang administrasyon, ito yung napansin ko eh. Bilang vlogger, sobrang saya namin noon. Bilang supporter ni dating Pangulong Duterte, nakafocus kami sa kanyang trust rating, sa approval, yan. Yan sa dalawang yan, nakafocus kami ron. Tapos, ang napansin ko rin, kapagka meron silang maging ang administrasyon na nakafocus din sa ganyan sila at talaga namang nire-recognize nila yan, yung mga ganyang klaseng resulta ng mga surveys. Now, Ah, naalala ninyo itong, pinasaran nila yung Boracay, 'di ba? Kasi may maganda naman po talagang dahilan. Nilinis nila ang Boracay. Okay. So, naging unpopular sila doon, si dating Pangulong Duterte kasi nga nasira yung kabuhayan ng mga residente do'n, nitong mga katutubo na nagsusupply ng mga pagkain, nagsusupply ng yung mga prutas, mga native products, yung mga pang-souvenir, 'di ba? So, nasira sila. Ngayon, ang ginawa nilang remedyo rito ay mayroong existing na problema ang mga atis, na kung saan noong 2013 ay nabaril ng isang security guard ang kanilang leader, patay. Dahil ipinaglalaban nila yung ancestral domain. So ang ginawa nitong, administrasyon ni dating Pangulong Duterte, yung, itong DAR, um, allocate sila ng lupain. So, nasa 4 na ektarya mahigit 'yon. Tapos yung, sabi nila, meron ditong, mga parte na titulado na, but we will review the title. Ang problema ho, dumating ang November 8, if I'm not mistaken, naipamigay na nila yung lote, yung mga lupain. Eto naman ang problema ngayon, 44 atis ang affected kasi po 'di ba ngayon ang naging problema, pinapalayas sila do'n. Dahil eto ha, hindi rin nila inaddress ang problema. November nila binigay, yung may-ari, 4 na may-ari ang reklamo. Pero isa rito, si Digna, maaga pa lang, November 'yun binigay, March 2019 ay nag-file na po siya ng protesta. Dapat dun pa lang 2019 ni-resolve na nila, oh, 'di ba? Tapos in-archive nila yung kaso, yung reklamo, hanggang sa napatunayan na yung lupain na 'yan, yung sa kay Digna pa lang na property ha, ah hindi pala suitable para sa agricultural. Pinakita ko rin sa inyo yung lupa na tataniman nila ng dragon fruit, na hindi naman talagang suitable. Now, anong ibig kong sabihin dito? Dahil po nakaranas sila roon ng disapproval, so gumawa sila ng isang bagay kasi gusto nila palagi na ma-please yung mga tao. Ma-maintain nila palagi na maganda rating ko, 'di ba? Do'n napansin niyo ba 'yun? 'Di ba palaging, si dating Pangulong Duterte o si Pangulong Duterte mula nung, nagsimula hanggang sa pagbaba sa puwesto, nanatili na mataas ang kanyang, rating. Nung panahon ng pandemic, ang reklamo ng maraming tao, wala tayong trabaho. Baka naman po puwedeng hindi muna naman i-lockdown ng isang area kung itong isang bahay lamang ang mayroong COVID. Katulad rito sa'min, ang may COVID, do'n sa may labas ng kalsada, nasa looban kami. Siguro may mga 100 meters ang distansya, ang layo. Tapos meron pa kaming ibang mga daanan para hindi kami dadaan sa bahay nila. Kinordon nila yung bahay nung tao, tapos false alarm pala. Kasi bago pa magka-COVID, namatay na. Walang COVID yung namatay. Oh, tapos, kaya nga nailibing sa sementeryo. Kaya lang, I don't know kung anong naisipan nila, kinordon nila ito, lahat kami, lugar namin nadamay. 'Di ba? So anong ginawa nila? Nangutang ng, trilyon-trilyon at ginamit para sa pang-ayuda.
Now, ito po ang ibinabanat nila kay PBBM ng mga detractors niya na tingnan niyo 'tong survey na 'to. Yung year-end ng 2023, si PBBM naka 58%, 'di ba? Yung trust niya is 48, pero ngayon pong first quarter ng 2024 ay 44 na lang at 33 yung kanyang trust. Si Sara nananatili po na mataas, 59 approval niya nung nakaraan, 53 na ngayon. Bumaba pero mataas pa rin. Tapos ito pong trust niya 53 naging 46. Ah, so malaki ang ibinaba rin. Si Subiri, yan. And then si Martin Romualdez. At dito po sila actually tuwang-tuwa kay Martin Romualdez. Kasi laki nung isinadsad, 'di ba? 11. Oh, tapos ito tuluyan nang namula ang trust rating. Sabi nga nila ni Tamba, los-los lang iya. Yung mas maraming achievement, ang kanyang liderato, ang kanyang leadership, yun ang kanilang um, pinupulaan na walang silbi. Samantalang itong ating VP, 'di ba, na walang malasakit diyan sa usapin ng West Philippine Sea. Hindi lang po sa tao ang usapin na 'to. Ang usapin pong ito ay involved dito ang integridad ng ating bansa. Integridad ng bansa natin ay integridad po ng mga lider ng ating bayan, 'di ba? Wala tayong marinig mula sa kanya kahit anuman. Oh. Ngayon, eto ring isang survey, tignan nyo rin. Dito rin, tuwan-tuwa sila. Kasi lumilitaw po rito, yung trust rating ni BBM noon, noong December 2023, ay 71 po. 71, 70 dito po sa, dun sa Mindanao. At ngayon ay naging 38 na lang. 32 ang ibinagsak. Diba? Sa Visayas, yan, ganun din. No. Lahat bumaba, NCR, no, sa Balance Luzon, Visayas, Mindanao, sa Class E, ang laki ng ibinagsak ni BBM, 'di ba? So ano ba ang issue lalo na rito sa mga taga Mindanao, 'di ba? Ang issue dito nila is yung paninira na gawa nitong kampo ng mga DDS, 'di ba? Yan mga paninira nila. Eh kung titignan naman natin, ano ba ang ginagawa ng presidente? Hindi ba't noong March, kung di ako nagkakamali, pinuntahan pa sila eh, 'di ba? Binigyan pa sila ng yan yung 'di ba January 28 kung ano-anong sinabi ng mag-aamang Duterte kay PBBM, 'di ba? Tapos sa February, binaba sila ni BBM. Oo. At yung sinasabi ni Aimee na ini-stop yung mga proyekto ng Mindanao. Oh, bumaba si BBM doon, may mga inaugurasyon sila, meron silang mga pinakita ron sa mga tao na ongoing yung mga proyekto. So na-debunk niya 'yon, 'di ba? Tapos sasabihin dito negatibo siya sa survey sa Mindanao. Is it because isinulong ni dating Pangulong Duterte yung at saka ni Alvarez yung separation ng Mindanao? Hindi naman lahat siguro or majority ng mga Mindanaoans ay pabor na humiwalay sila, 'di ba? Mula rito sa Republika ng Bansang Pilipinas at maging Mindanao Republic, ang presidente nila si Digong pa rin o si Alvarez. Kasi gano'n yung mangyayari do'n eh. Tapos magpapa-eleksyon daw sila at para may bago ng bumaba, mag-handle sa kanila. Eh, sabi nga ni Hermie, manipulated survey. Well, totoo po 'yun. Puwede naman po talagang i-manipulate yung survey. Katulad na lang yung nakaraan, 'di ba? Na yung tungkol doon sa charter change. Hmm. Merong ibang survey katulad ng Tangere na pinakita roon na taon-taon tumataas yung nagkakagusto sa pag-amyenda ng saligang batas. Tapos biglang lumabas etong False Asia Survey na sinasabi 8% lang ang may gusto, 88% ang ayaw.
Tapos yung mga tanong, yung negative, meron pang sub-negative question or questions. Samantalang yung positive, wala talaga. 'Di ba? Gusto mo bang amyenda ng Constitution ngayon? O okay. Okay, wala na. 'Di ba? Tapos, isinama nila sa bilang na kontra yung sagot dun sa tanong na, ah, hindi ka ba pabor na hindi ka ba pabor ano, hindi, ayaw na amyendahan ang saligang batas ngayon, pero sa ibang panahon, 'di ba, may may puwede. Dapat 'yun, counted 'yun sa pabor doon sa pag-amyenda ng Constitution. Kaso pinaka-main na tanong nila naka-emphasis ngayon. Ang intention po ng mga survey na 'yan, tama ho kayo, it's a mind conditioning yung mga surveys na 'yan. At ito po ay magsisilbi po itong, detractors, mawawala sa focus ang isang leader kung palagi siyang naka-focus. Now, ang tunay pong leader, mga kababayan, ay hindi ho dapat nakatutok doon sa public opinion lamang. Dapat nakatutok po siya, balanse. Ano yung public opinion? Babalansehin nila 'to. Ito yung aming proyekto kaya nga ibinababa yan sa tao, eh. 'Di ba, para ma-evaluate ng taong bayan, ito ba kailangan namin, etong kaya may mga consultation. Oh. Tapos, maganda yung proyekto, okay yung ginagawa, tapos biglang may maglalabas ng negatibong survey. Tingin ko hindi ho dapat na mayroong ganyan. Actually, hindi lang naman ngayon 'to, eh. Even previous administration, pinupuna rin yang mga ganyang klaseng survey. Kasi nga po, damaging 'yan lalo na private companies 'yan. Yang mga 'yan, puwedeng, bayaran sila to conduct a survey and then manipulated ang resulta. I'm not saying na manipulated ang resulta o manipulated survey ito. Ang sinasabi ko is there is a possibility, 'di ba? Saan naman kikita yang mga 'yan? Paano magkakapera yang mga 'yan, aber? Oo. Kaya para sa akin po, hindi dapat yung mga leader-leader, even the vice president, huwag siyang umasa na maganda ang ranking niya sa survey. Ang dapat dito, mag-focus sila sa kanilang performance. Yung totoong performance na dapat ay ang mga ginagawa nila ay life-changing. Nararamdaman ng taong bayan. Katulad na lang rito sa usapin sa West Philippine Sea. 'Di ba? Ang taas ng rating ni VP Sara. Pero ito common sense na lang, eh. Ah, yung pagpapakita ng walang malasakit o sabihin nating, hindi naman sa walang malasakit kundi, baka lang masaktan ang China kapagka nagsalita, 'di ba? So, ibig sabihin ano mas matimbang, 'di ba? Yung, inyong kaibigan, aba, pagka ganoon ang klase ng paniniwala nila na baka makasakit ako, yan po ay indikasyon ng isang leader na may pinapaboran. Ang tunay na leader, whether makasakit ka, for the time being, habang ginagawa mong isang magandang bagay, na alam mo naman, alam ninyo, nagkaroon kayo ng evaluation, 'di ba? Para yung pre-implementation, meron kayong mga pag-aaral at may mga nagdi-demand na ito yung dapat gawin. Ang leader po, eto lang gusto kong tandaan ng marami, ang leader po, katulad ng presidente, pababa, hindi po sila, tawag dito, entertainer, that they need to please everybody, that they need to do something else para, "Uy, kailangan maging masaya 'tong mga 'to, kasi baka mag-negative ako, eh." Wala namang premyo, 'di ba? Lalo na sa presidente. Kasi kapagka nangyari uli yung kapalpakan, tignan niyo yung sa mga artist ng Boracay. Just simply for publicity at para diyan po sa ranking din sa magkaroon ng magandang survey, ano resulta, 'di ba? Nabulaga etong mga artist kasi dumating yung may-ari ng lote, nagba-barricade. Siyempre matataranta yung mga katutubo natin. Maano yan, madali yang mga yan mataranta, madaling masira ang kalooban nila. O di galit na naman sila sa presidente ng Pilipinas. Wala namang kinalaman dun. Si Digong naman ang may kagagawan. Hindi nila inayos, hindi nila binili
gamit ang, kung ayaw ibigay ni Digna, 'di dapat ginamit nila, brinaso nila gamit itong constitutional rights, yung power of eminent domain. At binili yung lote ni Digna, yung 1.2 mahigit na, ah, 1 hektarya, 1.2 hectares niya, binili dapat na lang nila, hindi nila binili. Eh, pinamigay lang basta. Kahit pa may titulo yan, may CLOA, ganun pa rin yun. That's invalid. 'Di ba kasi merong isang, may-ari, merong aktibong titulo yan, hindi po puwede na yung mga succeeding titles, eh, masu-surpass nito yung titulo ng may-ari na original nun. Hmm, na wala namang, cancellation na nangyari, 'di ba? Na again, para sa akin, hindi po diyan dapat mag-focus ang presidente. Ito ay isang paraan lamang ng mga kalaban niya na gamitin para masira ang kalooban, mapaniwala ang taong bayan na, "Oo nga, sa ibang" ito yan, eh, ganito yan, eh, "Sa ibang lugar 'no, ayaw pala na kay BBM. Ay, yung Mindanao ayaw na kay BBM, dati malakas siya dun, ah." Hindi kasi adik, eh, singit si Maharlika. Adik kasi, eh. Hindi kasi gumana yung smuggler, ngayon adik naman. Balik na naman sila sa gano'n. Kaya para sa akin dapat hindi ano, hindi yan pinapatulad yung mga ganyang survey. Hmm. Mag-survey sila, eh, kanila lang, pero sa presidente, focus kung ano yung plataporma, focus kung ano yung dapat i-implement, 'di ba? Para hindi magmukhang, tawag dito, magmukhang, ang presidente ay clown, kailangan ay pasayahin lang lahat, 'no? And shoutout kay, DJ Byron. Yan, gandang, good morning sa'yo, sir.